Holy Spirit, we welcome you this morning. Fill us, Lord, with your power, with your love, with your grace. Holy Spirit, our comfort, our shelter, our refuge. We humbly ask that we encounter you this morning. Hallelujah, we worship you. Father of life, draw me closer. Lord, my heart is set on you. Let me run the race of time with your life unfolding mine, and let the peace of God let it reign. Oh, Holy Spirit, Lord, my comfort, strengthen me, hold my head up high, and ascend upon your truth, bring glory unto you, and let the peace of God let it reign. Oh Lord, I hunger for more of you. Rise up within me, let me know your truth. Oh Holy Spirit, saturate my soul, and let the life of God fill me now. Let your healing power bring life and make me whole, and let the peace of God let it reign. Oh, Holy Spirit, Lord, my comfort, strengthen me, hold my head up high, and ascend upon your truth, bring glory unto you, and let the peace of God let it reign. Oh Lord, I hunger for more of you. Rise up within me, let me know your truth. Oh Holy Spirit, saturate my soul, and let the life of God fill me now. Let your healing power breathe life and make me whole, and let the peace of God let it reign. Oh Lord, I hunger. Oh Lord, I hunger for more of you. Rise up within me, let me know your truth. Oh Holy Spirit, saturate my soul, and let the life of God fill me now. Let your healing power breathe life and make me whole, and let the peace of God let it reign. Hallelujah. Let your peace, God, reign over us, over our lives. Holy Spirit, saturate us. Fill us, Lord, with your presence. Lord, we ask that we encounter you this morning. Hallelujah, Jesus. Lord, we just worship you. We thank you. And we acknowledge, Lord, your sovereignty over our lives.
Jesus, we thank you, we worship you, and we honor you. And all these we pray in your name alone. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat at salamat sa pagising na maaga para maka-join sa ating prayer work service. Now, please comment present at batiin mo naman yung mga kasabay mong nanunood para mas ramdam natin ang pagsama-sama kahit online. And please share din naman itong ating stream para mas marami ang magpagpala ng Panginoon Diyos sa kanyang salita. So, before we start, let's have a short prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa umaga na to, Panginoon Diyos. Salamat, Lord God, na kayo po ang dahilan, kaya po kami nagsama-sama, Panginoon Diyos, upang kami po makarinig ng inyong pong salita, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, na hindi lang po ito namin to ginagawa religiously, Panginoon Diyos, but ginagawa namin ito because we want to know you, we want to experience you, Panginoon Diyos. Lord, patuloy, Lord God, na ikaw po ang sumama sa amin, ang magpaunawa, Panginoon, ng salita mo, Panginoon Diyos. And I pray, O God, na magawa po namin ito, Panginoon Diyos, for your glory alone. Hallelujah, Jesus. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, so for the month of September, pinag-uusapan natin every Saturday ang tema na ways we can be holy. With a big idea of Jesus Christ is the perfect example of the one who walked in holiness. If we look at how he lived and exemplified holiness. May mga kalooban ng Panginoon Diyos sa buhay natin na hindi mo makukuha sa Bible ang sagot word for word. No? For example, kung ikaw ay magka-college, anong course ang kukunin mo? No? Or kung ikaw ay nag-pray na ng lifetime partner, hindi mo mababasa sa Bible ang complete name na magiging lifetime partner mo. No? Halimbawa, so wala kang mababasa diyan na sabi doon is anak, engineering ang kunin mo, no? At ako rin naman, hindi ko nabasa ang complete name ng asawa ko sa Bible. Okay, so, but when it comes to holiness, malinaw ang mga dapat natin gawin. Actually, kahit nga basahin mo siya as it is, or kahit hindi mo na siya i-translate sa Greek, maintindihan mo pa rin siya. Ibig sabihin, ganun ka-importante ang holiness para sa Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon ay holy ka. Amen? Now, what enters your mind if you hear the word, if you hear the command, be holy? So ano ang naiisip mo kapag naririnig mo yung kautusan na maging banal ka? Is it frightening or fulfilling? Is it a pleasure or a punishment? Many people dislike Christianity dahil maraming kailangan isuko. Actually, malaki ang dapat isuko dahil ang nire-require ni Jesus Christ is denying ourselves. If you want to be holy just like our Father in heaven is holy, tingnan natin si Jesus Christ kung ano yung naging contact niya nung siya ay nandito pa sa mundo. Dahil si Jesus Christ ang proper model and standard. So sabi nga po sa 1 John 2:6, those who say they live in God should live their lives as Jesus did. I pray na matuto at ma-encourage tayo na mas asamin na maging holy pa as we discuss our part sa ating unang relationship. Our relationship to our parents. Na although walang masyadong naisulat regarding sa kabataan ni Jesus Christ, malinaw naman po sa scripture na obedient siya to his earthly parents, no, si Joseph and si Mary. Nagaya nga nang naisulat sa Luke chapter 2 verse 51. And he grew up in stature and favor with God and with men. Kaya nga pag-aaralan natin ngayon is entitled Honor Your Parents. At basahin po natin ang Ephesians 6 verse 1. At babasahin ko po ito sa New Living Translation. So sabi po dito, children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Na actually maraming beses na po natin itong narinig, no, napakinggan, naituro. Pero ano-ano pa po ba yung pwede nating matutunan sa verse na to para po tayo ay maging mas holy pa? Dahil alam po natin ang kalooban ng Panginoon, tayo po ay maging banal. Amen? So number 1,
direct recipient of the command. So sa verse na po yun, there is a direct recipient of the command. This verse is directly commanding the children to obey their parents. So, sa lahat ng mga anak, para sa atin to. Pwede mo i-type sa comment section, sa akin yung command na yan. Amen? So, hindi lang blessing ang kiniklaim natin, but i-claim din natin pati yung utos ng Panginoon Diyos. Now, if wala ka ng parents dahil namayapa na sila or baka hindi mo sila nakagisnan, you can still honor pa rin naman sa paggawa ng magandang itinuro nila sa'yo and by not intentionally telling other people kung gaano kasama ang parents mo. So, now, this command is for everyone. This command is for everyone. Alam ba ninyo na itong utos na to ay isa lamang sa mga command ni Lord from the Old Testament na nakatawid sa New Testament? Inutos ni Lord sa kanyang chosen nation Israel, ginawa ni Jesus, at sinulat ni Paul para sa mga Gentile who are believers and followers of Jesus. Kaya kapatid, if you consider yourself as a disciple of Jesus Christ, para sa iyo to. No? Ulit, i-type mo sa comment section, para sa akin yan. Dahil disipulo ako ni Jesus. And also, bukod sa itong command na to is for everyone, this command is also stand alone. Meaning, gagawin mo ito regardless kung ginagawa ng other parties ang part niya. No ifs, no buts. Walang reason, walang excuses. For example, mga kapatid, in Ephesians 6:4, kung babasahin mo yan, ang utos naman ay para sa fathers. Sabi doon, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Kapag sinabing stand alone ng command, kahit kabaliktaran ang nararanasan mo sa parents mo, gagawin mo pa rin ang inuutos sa iyo ni Lord. Don't let other people disobedience hinder your own obedience. Hindi nakasalalay sa kanila ang pagsunod mo. So, maaaring siguro yung iba sa atin na sabi na parang hirap naman nun. Diba? Ikaw na nga ang ginawa ng masama, tapos papakitaan mo pa sila ng maganda. Diba? Hindi ba po pwedeng kahit konti is gumanti ka man lang? If that's your thought, mga kapatid, I hope our second point will help you. Our second point is deep reason to obey the command. Merong malalim na dahilan kung bakit ka susunod. Hindi lang ito dahil basta inutos lang sa'yo, pero merong malalim na dahilan para sumunod ka. So gaya nga po ng sabi ko kanina, isa sa laging struggle natin ay kung paano kung ikaw na ang ginawa ng hindi maganda. Diba? Ikaw na yung naapi, tapos magiging mabuti ka pa rin sa kanila. Diba? Parang lugin-lugi. Diba? Parang si Jesus Christ, pinahirapan na, pinahiya at pinako pa sa krus, and yet sinabi pa niya, Ama, patawarin mo sila. Paul said, gagawin mo ang bagay na ito not for any material gain or benefits or prestige, but because you belong to the Lord. Susunod ka sa Panginoon Diyos because you belong to Him. At meron itong malalim na dahilan. Let me explain. Do you remember the first commandment sa alam nating 10 commandments? It is actually not an instruction but a declaration from God. So una po natin ito mababasa sa Exodus 20 verse 2 at inulit sa Deuteronomy 5:6. Let's read. I am the Lord, your God. It talks about relationship. It was God's initiative to choose Abraham para gawa ng covenant na nagpatuloy sa kanyang anak that eventually became the nation Israel. God called, Abraham responded in faith. I am the Lord your God. Talks about the relationship. Let's continue. I am the one who freed you. God rescued Israel from Egypt.
Hindi sa isang simpleng paraan, but with extraordinary signs and wonders. The Bible described this by hand and outstretched arm, He freed them. Ang Panginoon Diyos ang nagligtas sa kanila. Let's continue. From the land of Egypt, where you were slaves, God redeemed Israel from being a slave of Egypt so they can serve the living God. So makikita po natin ano po ang dahilan? Because dahil yung Israel nakaranas sila ng pagliligtas at pagtubos ng Panginoon Diyos at sila ay nagkaroon ng relasyon sa Kanya. Itong utos na to ay binigay sa kanila nung sila ay naging malaya na at sila ay nakaranas ng kaligtasan ng Panginoon Diyos. Now, the question is, did you experience all of that? Na-experience mo ba, kapatid, yung pagliligtas at yung pagtubos sa iyo ng Panginoon Diyos? At nakaranas ka ba, nararanasan mo ba ngayon yung relasyon sa Panginoon Diyos? Gusto ko kayong ibalik sa panahon na una mong nakilala at nalaman ang pag-ibig ng Diyos. God demonstrated His love for us in this. When we were still sinners, Christ died for us. Yung parusa na karapat-dapat sa atin, siya ang kumuha. Jesus was the perfect substitute. He was the Lamb of God who takes away the sins of the world. He died sacrificially when He died on the cross and was buried, and after 3 days, He rose again, and now seated on the right hand of God, interceding for us. By His grace, we are rescued and redeemed by Him, so we can have a relationship with Him and serve Him with all our hearts. And kapatid, in that same grace enables us to obey Him. Church, the grace of God will never, ever lower the standard of God. But on the contrary, tayo ang itataas niya so we can obey His proper standard. Kaya nga, obeying God and living as God wants us to live is hard. Kapatid, in reality, mahirap siya. But it is not impossible. Living for Christ, living for God is hard, but it's not impossible. Why? Because God, the Holy Spirit is in us, na laging ipapaalala na isa na tayo sa Kanya. At lagi magpapaalala ng ginawa niya for us. Kaya ang ating motivation to obey is not because we feel it. Kasi inutos, okay? Hindi porket gagawin natin to kasi hindi dahil maganda sa feeling ko eh. Kaya motivation natin to obey is not because we feel it, but we understood what Jesus Christ did for us and we belong to Him now. And I pray na makita natin that honoring our parents is definitely right thing to do. Na ito talaga yung tamang gawin. Mahirap siyang gawin, pero ito yung tamang gawin. Na gusto ko po kayong tanungin, what if yung tamang gawin ay hindi komportabling gawin? Will you still do it? What if yung tamang gawin ay hindi komportabling gawin, gagawin mo pa rin ba siya? In reality, hindi lahat ng mga anak ay merong magandang alaala or experience sa kanilang mga magulang. May iba na bagamat magkakasama sila sa iisang tahanan ay emotionally detached naman sa kanilang mga anak. Ang iba naman, experience emotional, verbal, physical, and even sexual abuse from their parents. Now, if that's your experience, will you still obey? Susunod ka pa rin ba? Nasa-segue lang po ako. If you experience abuse sa tahanan ninyo, ask for help to anyone na mapagkakatiwalaan mo. Because as a church, also, we will not condone any abuses.
Yes, we will teach you to forgive them, but we will not condone it. If you're currently experiencing abuse right now, lumapit ka sa mapagkakatiwalaan mo para humingi ng tulong. And the church is welcome, is very open na tulungan ka. Now, sa totoo lang, gusto natin yung mata sa mata, ngipin sa ngipin. Diba, ginawa mo ako ng masama, gagawin kita ng mas masama. Pero ang gusto ni Lord, love your enemies. Bless those who persecute you. Bless those who malign you, yung ginawa ka ng masama. Pagpapalain mo pa sila. Na question, sino ang dapat masunod? Ikaw o si Kristo? As I said earlier, Christian living is hard, but it's not impossible. You see, God is more interested in your holiness than your shallow happiness. Ulitin ko po yun. God is more interested in your holiness than your shallow happiness. Ginamit ko yung word na shallow because it is just temporary and incomplete. No, maaaring nakaganti ka sa kanila by not honoring them, or simply na wala ka ng pakialam sa kanila, or baka pinagpipray mo na sana mawala na lang sila. But at the end of the day, kapatid, you will still feel empty. Dahil sa pagganti, wala doon ang pagpapala ng Panginoon Diyos. And praise God, mabuti na lang at may banal na espiritu na tutulong sa atin. At mabuti si Lord kasi nagbigay siya ng command, hindi para pahirapan ka, kundi pagpalain ka. At hindi lang para pagpalain ka, kundi para ayusin ka. So ano ang pangako ng Lord? Let's read Ephesians 6:3. Then all will go well with you, and you will have a long life on the earth. Kapatid, you will never go wrong when you obey God, because it will fulfill God's ultimate purpose. For you to be like His Son Jesus Christ for His glory alone. Kapatid, you will never go wrong when you obey God. Kahit mahirap, kahit taliwas sa gusto ng nature natin, pero kung makita natin na itong command na to is para sa atin, ito ay directly sinasabi sa atin, at ikaw kapatid ay nakaranas ng pagliligtas at pagtubos ng Panginoong Diyos, at ngayon ay meron kang relasyon sa Kanya, I pray na magawa mo itong kalooban ng Panginoon ngayon, dahil ito yung tamang gawin. Tayo po ay manalangin. Papanalangin po natin yung mga anak na talagang magkaroon ng isang puso na gustong i-honor yung kanilang mga magulang. Papanalangin din natin yung mga anak na nakaranas ng mga abuses sa kanilang mga magulang. Any form of abuses. Ipag-pray din natin ang ating mga magulang. Alam naman natin na hindi sila perfecto. And I pray na magkaroon ng reconciliation sa family. Tayo po natin pumikit. Lord, maraming pong salamat. At tunay nga, Panginoon, na patuloy mong pinapaalala sa amin yung isang utos, Panginoon Diyos, na dati pa po namin naririnig, Panginoon. Na lagi po namin naririnig. Na lagi pong sinasabi sa amin, Panginoon, but may mga pagkakataon na hirap kaming gawin ito. Dahil sa mga reason siguro, Panginoon Diyos, na baka nasaktan kami ng parents namin, baka ginawan kami ng hindi maganda ng parents namin, or we feel na wala silang pakialam sa amin, Panginoon Diyos. But I pray, Panginoon, na
itong utos na to, Lord God, ay magawa namin, Panginoon. Hindi po dahil perfecto ang magulang namin, Panginoon, but because we have a perfect God, na ikaw po, Panginoon Diyos, ang nagmahal sa amin, na ikaw po, Panginoon Diyos, ang nagligtas sa amin, ikaw po, Panginoon, ang nagtubos sa amin, O God. At ngayon po ay meron kaming relasyon sa iyo, Panginoon Diyos. At ngayon po ay meron po kaming motivation para gawin ito kahit na mahirap para sa amin, Panginoon. And tunay nga, Panginoon Diyos, na patuloy na yung grasya mo ay magkumapaw, Panginoon, yung pag-ibig mo magkumapaw sa amin, O God, upang yung pag-ibig na yan, O God, ay mag-overflow din sa aming mga magulang, Panginoon Diyos. At tunay nga, Panginoon, I pray also for the parents, Panginoon Diyos, na tunay nga, Panginoon, ngayon pa lang, Lord God, i-convict mo sila kung meron man po silang nagawa na hindi maganda sa kanilang mga anak. I-convict mo sila, Panginoon God, upang magkaroon ng kapatawaran, Panginoon, sa pamilya. Upang magkaroon ng kaayusan sa pamilya, Panginoon Diyos. Dahil nais mo, O God, ay yung relasyon na to, Lord God, ay maging matibay, Panginoon. Dahil sa relasyon ng pamilya, sa isang pamilya, Panginoon, dito po tatayo ang community, Panginoon Diyos. At dito po tatayo ang isang bansa, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, kung hindi po maayos ang aming pamilya, ang bawat pamilya, Panginoon Diyos, ay asahan na din po namin, O God, na hindi rin po magkakaroon ng maayos na bansa, ang bansang Pilipinas, Panginoon Diyos. Lord, tunay nga, Panginoon, na yung tinatawag mo na sa aming sa simbahan na to, Panginoon, ay hindi lang po basta individual, Panginoon Diyos, kundi pamilya ang gusto mong tawagin, Panginoon, sa iyong pong kaharian, Panginoon Diyos. I pray, Panginoon, na mag-start ito sa iyong pong anak, Panginoon Diyos. Lord, I pray, Panginoon, na yung anak mo, Panginoon Diyos, na nasa isang pamilya ay patuloy na magliwanag, Panginoon O God. Maging asin at ilaw, Panginoon Diyos. Na tunay nga, Panginoon, through him or through her, Panginoon O God, yung kanyang buong pamilya, Panginoon Diyos, ay magkakaroon din po ng isang malalim na relasyon sa iyo, Panginoon Diyos. Na sila rin po, Panginoon, ay makakakilala sa iyo, Panginoon Diyos. At sila rin po, Panginoon, ay magsisilbi sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, maraming po salamat na tunay nga, Panginoon, na ikaw po ang tumawag sa bawat isa, Panginoon. Hindi lang po para maging happy, Panginoon Diyos. Hindi lang po para maging blessed, Panginoon Diyos. But tinatawag mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang kami po ay maging banal because you are holy, Panginoon. At itong attributes mo na ito, Panginoon Diyos, ay nais mo makita rin po sa mga anak mo, Panginoon. Lord, maraming po salamat na tunay nga, Panginoon, as we go through to our journey, Panginoon, of holiness, Panginoon, I pray na yung bawat isa ay patuloy, O God, na titingin nga lang po sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, we will fix our eyes on you, Jesus Christ, Panginoon, because you are the author and the perfecter of our faith, Panginoon, O God. Lord, yung pananampalataya po namin, Panginoon, ay nakatuon sa iyo, Panginoon Diyos. Na tunay nga, Panginoon, that in this journey na mahirap, Panginoon, na mahirap, Lord God, na minsan mahirap sumunod, Panginoon. Dahil taliwas ito sa kagustuhan ng aming laman, Panginoon O God. But we will never allow our flesh, Panginoon, ang masunod, Panginoon Diyos. But I pray, Panginoon, na yung Espiritu mo, Panginoon, ang masunod sa buhay po namin, O God. Lord, patuloy kaming lalakad, Panginoon, na may pananampalataya sa iyo, Panginoon O God. Patuloy kami, Panginoon Diyos, na lalapit sa iyo. Patuloy kami, Panginoon Diyos, na tatawag sa iyo, Panginoon O God. Dahil wala po kami ibang pupuntahan, Lord, wala po kami ibang masasandalan, Panginoon Diyos, kundi kayo lang po, Panginoon O God. Dahil kayo lang po ang matibay na pundasyon sa mundo na to, Panginoon O God. Lord, wala po kami mapagkakatiwalaan na matibay sa mundo na to, Panginoon Diyos, kundi kayo lang po, Panginoon. And I pray, O God, na kayo po patuloy na masunod sa buhay po namin, O God. Lord, pakita mo sa amin, Panginoon Diyos, yung kalooban mo sa amin, Panginoon O God. And I pray, Panginoon, na matanggap po namin ito, Panginoon Diyos, ng buong puso, Panginoon. At tunay nga, O God, na kami po ay susunod sa iyo, Panginoon, with all our hearts, with all our minds, with all our strength, Panginoon O God. Because we love you, Panginoon Diyos. Dahil ikaw po, Panginoon, ang unang nagmahal sa amin, Panginoon Diyos. And we just responded sa pinakita mong pag-ibig sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pero patuloy din po namin, Panginoong, inaalala, Panginoon,
ang aming bansa, Panginoon, sa mga oras na to, O God. Natunay nga, Panginoon, na alam mo ang nararanasan ngayon na kakulangan ng aming bansa, Panginoon Diyos. Lord, marami pong mga nagtataas ang mga bilihin, Panginoon Diyos, na yung mga ordinaryong mamamayan, Panginoon, na kumikita lang po, Panginoon Diyos, ng minimum wage, Panginoon, O God, ay nahihirapan, Panginoon, na budgetin, Panginoon Diyos, ang kanilang nga po sinasahod, Panginoon. I pray, O God, na itong bansa, Panginoon Diyos, ay patuloy, Lord God, na bumalik din po, Panginoon, sa original design nito, Panginoon Diyos, na kami po, Lord God, ay isang agricultural country, Panginoon, O God, na kami po, Lord God, ang dapat na mag-produce, Panginoon Diyos. Lord, mayaman po ang aming bansa, Panginoon Diyos, sa sakahan, Panginoon, sa pangingisda, Panginoon Diyos. Lord, sagana po ang aming bansa sa mga natural resources, Panginoon, O God. And I pray, Panginoon, na ma-utilize po namin ito ng tama, Panginoon Diyos. Upang nga po, Panginoon Diyos, upang itong aming bansa, Lord God, ay lumago din po, Panginoon. Lord, maganda, Panginoon, na maging industrial din po ang aming bansa. But I pray, Panginoon, huwag din po namin kalimutan that we should produce crops, Panginoon, O God. Dahil, Panginoon, ito yung aming kakainin, ito po yung magpapalakas sa amin, Panginoon Diyos. Natunay nga, Panginoon Diyos, na huwag po namin kalimutan, O God, na matuto po kami, Lord God, na magtanim din po, Panginoon Diyos. Lord, tunay nga, Panginoon, na I pray na sa mga negosyante, Panginoon Diyos, na nag-hoard, Lord God, na kanilang mga crops, Panginoon Diyos, I pray na i-expose mo sila, Panginoon. Dahil tunay nga, Panginoon Diyos, pag ito po ay patuloy nilang ginawa, at ito po ay lumawak pa, Panginoon Diyos, ay maaaring mas lalo pang tumaas ang mga bilihin, Panginoon, ng mga basic needs po namin, Panginoon Diyos. At tunay nga, Panginoon, ay pray na yung bawat isa sa amin, O God, ay patuloy na ipanalangin yung aming bansa, Panginoon Diyos. Dahil ito nga po ay nasa crucial moment po kami, Panginoon, O God, na marami na po mga natural calamities kami nararanasan na nakaka-apekto, Panginoon Diyos, sa mga produce po namin, Panginoon Diyos. I pray, Panginoon, sa mga farmers po namin, O God, na sila rin po, Panginoon, ay matuto, Panginoon Diyos, o magkaroon ng desire, Panginoon, to learn new innovations, Panginoon, sa pagtatanim, Panginoon, O God, upang ma-minimize, Panginoon, yung losses po namin kapag may dumadating ng mga super typhoon, Panginoon, O God. And I pray, Panginoon, for the government, Panginoon, to intervene, Panginoon, O God, sa mga private developers, Panginoon, na binibili yung mga sakahan, Panginoon, ginagawa mga subdivision ng mga villages, Panginoon, O God. I pray, Panginoon, na magkaroon po, Lord God, ng isang batas, Panginoon Diyos, na magkakaroon ng win-win solution, Panginoon, O God. Na tunay nga na mag-strive yung business nila, na hindi po maapektuhan din po, Lord God, yung mga agricultural products, Panginoon, O God. Hindi po mababawasan, Panginoon Diyos. But instead, Lord God, mas lalo nga po, Panginoon, na yayabong, Panginoon Diyos. And tunay nga, Panginoon, I pray, Lord God, yung mga nasa city po, Panginoon, yung mga nasa Metro Manila, Panginoon Diyos, na aming mga LGU, Panginoon, O God. I pray, Panginoon Diyos, na magkaroon din po sila ng initiative, Panginoon, O God, to teach their constituent, Panginoon, O God, ng pagtatanim, Panginoon, O God. And salamat, Panginoon Diyos, na tunay nga, Panginoon, na binibigyan mo kami ng talino, Panginoon, O God. Binibigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, O God, upang malampasan po namin itong problema na ito, Panginoon Diyos. Lord, malaki po ang problema ng aming bansa, but I still believe, O God, hawak mo ang aming bansa, Panginoon, O God. Lord, tinataas po namin, Lord God, yung aming po mga leader, Panginoon, O God, si President Marcos, Panginoon, O God. I pray, Panginoon, na ingatan mo siya, Lord God, sa kanyang mga travel, Panginoon, O God. And I pray, Panginoon, na itong travel na to, Panginoon, O God, ay ma-accomplish, Lord God, yung purpose talaga nito, Panginoon, O God. Na tunay nga, Lord God, na hindi lang po ito basta maging expenses lang po, Panginoon Diyos, but I pray, Panginoon, na magkaroon din po ng investment pabalik, Panginoon, sa aming bansa, O God. And I pray, Panginoon, na ito po ay umabot, Panginoon, sa
sa pamamayan, Panginoon o God, na hindi lang po, Lord God, yung mga mayayaman ang lalong yayaman, Panginoon Diyos. But I pray, Panginoon, yung mga nasa middle class, yung mga nasa lower class, Panginoon o God, sila rin po ay umangat din po sa standard of living po nila, Panginoon Diyos. And salamat, O God, na naingatan mo siya yung kanyang buong pamilya, Panginoon o God. Ganito din po, Panginoon, si Vice President Sara Duterte, Panginoon o God. I pray, Panginoon, na bigyan mo siya ng wisdom sa pag-handle, Panginoon, ng education system po, Panginoon namin, O God. Na tunay nga, Panginoon Diyos, na ikaw po, Lord God, ang patuloy na gumabay sa Kanya. Lord, ano man po yung issue, Panginoon Diyos, na nababato sa Kanya, Panginoon, o pinupukol sa Kanya, Panginoon, I pray, Lord God, na ma-explain po ito, Panginoon o God, dahil karapatan din po namin na mga mamamayanan na malaman, Panginoon o God, ano yung reason, Panginoon Diyos, sa mga binabato sa Kanya, Panginoon Diyos. And salamat, Panginoon Diyos, na ikaw po, Lord God, ang patuloy na umawak din po sa Senate, Panginoon o God, and sa Congress, Panginoon o God. I pray, Panginoon, na sila po, Lord God, ay mag-focus, Panginoon Diyos, na gumawa ng mga batas na talagang makakatulong, Panginoon Diyos, sa mamamayan, Panginoon o God. Na sila po ay mag-focus sa kanilang gawa, sa kanilang pagkakatawag, na sila po ay nasa legislation, Panginoon o God. Sila po ay gumagawa ng batas, Panginoon Diyos. And tunay nga, Panginoon, I pray na yung bawat sangay, Panginoon, ng gobyerno po namin, Lord God, yung sa justice system din po namin, Panginoon o God, Lord, I pray, Panginoon, na magkaroon po talaga ng totoong justisya, Panginoon, sa aming bansa, Lord God. Hindi lang po justisya, Lord, para sa mayaman, na gaya ng sinasabi ng marami, Panginoon Diyos. But justisya sa lahat, na kahit na mayaman ang nagkasala, gagana pa rin ang batas, Panginoon Diyos, na hindi po natatabunan ng pera, hindi po, Panginoon, na nabibili, Panginoon Diyos. Lord, I pray, Panginoon, for the executive, for the judiciary, Panginoon, sa legislation, Panginoon o God. I pray, Panginoon, itong tatlong sangay na ito, Panginoon Diyos, ay magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon Diyos. Magkaroon po ng check and balance, Panginoon o God. But not to the point, O God, na wala na po silang magawa, Panginoon, kundi i-check nila ang bawat isa, Panginoon o God. But I pray, Panginoon, that their common goal, Panginoon o God, ay gawin ang trabaho nila for the good of the Philippines, of the Filipino people, Panginoon o God. Lord, maraming po salamat sa aming pong simbahan na patuloy kami tinuturuan, Panginoon Diyos, ng patungkol sa iyo, Panginoon o God. Na hindi po tinago sa amin, Lord God, yung teaching about holiness, Panginoon. Na hindi po natakot, Lord God, na i-share yung katuruan na dapat kami po bilang disipulo mo, disipulo ni Jesus Christ, ay dapat ayusin namin ang aming buhay. Na magkaroon kami ng desire na mabago. Na hindi po kami kagaya dati, Panginoon Diyos. Na yung lifestyle po namin, O God, ay mag-confirm sa iyo, Panginoon Diyos. Na tunay nga na kami po ay sumunod sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa simbahan na to, Panginoon, O God, na patuloy na inaalagaan mo, Panginoon, for the past years, Panginoon, O God. More than 3 decades of faithfulness, Panginoon. Patuloy ka nagiging tapat, O God. Lord, I pray for Pastor Reggie, Panginoon o God, sa kanyang buong pamilya, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga district pastors po namin, Panginoon Diyos. Salamat, Lord, sa mga satellite pastors po namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga network leaders po namin, O God. Salamat, Lord, sa mga LPAT leaders po namin, Panginoon. Salamat po sa COPO leaders po namin, Panginoon Diyos. Salamat, Lord, sa mga ministry heads po namin, Panginoon Diyos. Salamat, Lord God, sa mga ministry workers po namin, Panginoon o God. Salamat, Panginoon, sa mga members po namin, Panginoon o God. Salamat po, Panginoon Diyos. Dahil dinako mo kami sa lugar na ito, Panginoon, upang kami po ay mag-grow. And I pray, Panginoon, that we have this desire, Panginoon, na yung bawat isa, Panginoon o God, na yung bawat isa, Panginoon, that we will go out, we will share your gospel, we will share Jesus Christ sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon Diyos. And we will make disciples, Panginoon Diyos. Lord, maraming po salamat
Natunay nga, Lord God, na hindi po aksidente na dinala mo kami sa lugar na ito, Panginoon God. Salamat, Panginoon Diyos. Natunay nga, Panginoon, that we pray sa aming sarili, Panginoon Diyos. Lord, you know, Panginoon, yung mga dapat po namin baguhin pa sa aming buhay, Panginoon. Lord, alam mo yung aming mga gawin. Lord, alam mo yung aming iniisip, Panginoon Diyos. Lord, baguhin mo kami, Panginoon. Lord, hindi po namin ito kaya on our own, Panginoon God, but we need you. We need the Holy Spirit to teach us, Panginoon O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O God. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang patuloy na humawak sa buhay po namin, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na maparangalan. Ikaw po ang patuloy na makilala sa buhay po namin. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maraming salamat sa panonood and I hope that you learned something today. Naiwanan ko kayo ng isang challenge. If kasama mo sa bahay ang parents mo, baka pwede mo naman silang yakapin. Tapos, ikaw na maglinis ng bahay. Parang ngayon lang naman. Joke lang. So muli, magkita-kita po tayo sa ating on-site and online Sunday service bukas and sa ating online midweek service. God bless you all.